Good day mga ka-sports natin dyan. Creamline Cool Smashers, isa sa mga matagumpay ngayon pagdating sa PVL Reinforce. Una ngang natalo sila ng Akari pero ngayon sunod-sunod na nga ang kanilang pagkapanalo. Nakahinga ng maluwag ang mga fans ng Creamline Cool Smashers pagkatapos ngang patumbahin nila ang team na malakas, ang Petrogas Angels, na isa sa kanilang mga tinik para nga makausad sila ng pagkapanalo. Pero hindi nga umubra sa kanila ang malakas na team na Petrogas. Kahit malalakas ang mga players ng Angels ay napatiklop nga ito ng defending champion Creamline Cool Smashers. Yan talaga ang isa sa mga gustong-gusto matalo ng mga fans nga ng CCS, at nangyari naman ito dahil ngayon ay nakadalawang panalo na nga sila matapos nga kahapon na patumbahin naman nila ang Galleries Tower High Risers. Sobrang dami ng mga umalis dito nga sa Creamline Cool Smashers at marami na nga silang pinagdaanan. Kung kaya aasahan talaga natin na kahit maraming mga players dito na nawala at mayroon mga injury, naniniwala ang mga Creamline fans na mapapagtagumpayan pa rin nila ang kanilang mga makakasagupaan sa mga susunod na laban. Marami ng mga nagsialisan kagaya nga nila Celine Domingo, Risa Sato at meron pang mga malalakas na players. Pero nananatili nga ang Creamline Cool Smashers na matatag kahit walang Gemma Galanza sa kasalukuyan at wala rin Bea De Leon. Alay sa Valdez, umaari ba nga rin sa kagalingan, kung saan alam nyo ba na ang CCS ay nangunguna pa rin pagdating nga sa top scorer. So ibig sabihin talagang malakas pa rin ang Creamline Cool Smashers at talagang hindi pa pinapanganak ang basta-basta titibag nga sa CCS. Bagamat makailan beses na rin silang nabigo na masungkit ang gintong medalya, nananatili naman ang Creamline Cool Smashers na isang team na pinakamadaming nahakot na gintong medalya pagdating nga sa PVL. Kahit wala nga si MB Fons at Michelle Gumabaw ay bihira ipasok, pero matatag pa rin ang CCS. Alam nyo ba mga ka-sports natin dyan na karamihan nga ng mga players sa Creamline Cool Smashers ay pasok nga bilang top scorers. Kahit wala ngayon ang mga veterana na mga players ng CCS, ang iba ay meron ngang commitment at ang iba naman ay meron injury. Pero ang Creamline hindi pa rin sila nagpapahuli. Mga Creamline players na pasok nga sa top scorers ating kikilalanin. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at ngayon ka pa lang napadpad, huwag kalimutan na mag-subscribe, click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issues sa volleyball. Susunod na. Maraming team na gustong-gustong agawin ang corona ng Creamline Cool Smashers. Paano ba naman kasi ilang conference na ay nananatili nga sa kanila ang corona. Pero ang Creamline, minsan lang matalo ng ibang team, tuwang-tuwa ang kanilang mga fans at todo nga bash sila sa Creamline. Pero kung tutuusin, minsan nga lang sila manalo sa Creamline Cool Smashers ay talagang seryosong-seryoso sila sa mga pambabash nga sa CCS. Pero malakas pa rin ang CCS kung tutuusin. Ngayon nga bilang top scorer ay hindi pa rin nalaglag ang Creamline Cool Smashers. Ang mga players nga dito ay umaariba pa rin ang kanilang kagalingan. Hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa talaga nila matibag-tibag ang CCS. Kahit nga si Rosemary Vargas ay pasok nga sa top 61 bilang top scorer, ay nagkaroon nga siya ng 8 points. Kahit nga ito ay isa lamang bench warmer. Well, kung tutuusin, malakas talaga itong si Rose Vargas. Hindi lang talaga siya masyado ibinababad, pero kapag ibinabad to, sure tayo na makakarami ito ng scores. Di kalibre yan si Vargas at marami na rin yan experience. Kyle Negrito, nasa rank number 50 nga bilang top scorer. Kahit setter nga itong si Kyle Negrito, ay nagkaroon nga siya ng 11 points. Magaling naman talaga itong si Negrito. Maraming mga bashers pero ang iba dito ay naiinggit nga lang kay Negrito. Magaling siyang setter at magaling rin siyang pumuntos. Magaling siya sa 1-2 play at madalas nga talaga ay nagkakaroon siya ng scores. Samantalang pasok rin naman ang ating Michelle Gamit sa top 36 bilang top scorer.
Sa kasalukuyan ay meron na nga itong si Michelle Gamit ng 14 points. Isa nga si Gamit sa mga nababash rin dahil minsan raw ay ma-error ito at sablay. Pero malaki rin ang kanyang naitutulong pagdating nga sa Creamline team. Napakahalaga ng 14 points na yan ni Michelle Gamit dahil meron nga siyang 9 blocks, 1 ace at 4 attack. So ibig sabihin talagang gumagana rin ang kanyang mga blockings. At kahit nga sa aces ay meron nga siyang isang puntos. At pagdating naman nga sa ating isang middle blocker, middle attacker na si Pangs Panaga, pasok naman siya sa rank number 35 kung saan naman meron nga siyang ambag sa Creamline Cool Smashers na 15 points. 7 attacks siya dyan, 6 blocks and 2 aces. Grabe rin talaga itong si Pangs Panaga. Limited pa ang bigay sa kanya ni Kyle Negrito ng bola pero eto nga, umaariba pa rin nga ang kanyang attacking department na may 7 na puntos. 6 blocks, napakalaking ambag yan para sa CCS. So ibig sabihin talagang hindi pa kupas itong si Pangs Panaga at kayang-kaya niya pa talaga makipagsabayan. Kinakailangan talagang bigyan siya pa madalas ng bola ni Kyle Negrito para magkaroon rin to ng maraming score. Sa totoo lang nakaka 20 big points yan si Pangs Panaga. Hindi lang masyado kasi ngayon napapasahan ng bola. Kinakailangan talaga na madalas nga bigyan rin siya ni Kyle Negrito ng bola para muling umangas itong si Pangs. Pagdating naman kay Diana May Carlos or Tots Carlos, nasa rank number 15 naman siya bilang top scorer. Sa kasalukuyan ay meron na nga siyang 31 big points. Magaling talaga itong si Tots Carlos. Kung tutuusin, talagang ang kanyang average nga sa attacking ay 3.44 average siya na first set. So ibig sabihin talagang hindi ma-error nga itong si Tots Carlos. So, talagang kinakailangan paghandaan nila si Kaloy dahil muling bumabalik na ang angking kagalingan nga ni Carlos pagdating nga sa loob ng court. At mabangis naman talaga siya noon pa man. Marami pa tayong aabangan kay Tots Carlos at marami pa yan mga pasabog sa mga susunod na games. Samantalang ang nag-iisa nating Phenom superstar Alyssa Valdez ay nasa rank number 10 naman siya bilang top scorer. Sa kasalukuyan ay meron na nga si Valdez 42 big points at ang kanyang average ay 3.50 average siya na first set. 36 attack ang ipinakawala ni Alyssa Valdez. May 2 blocks siya at may 4 aces. All department talaga ay meron ang bag si Alyssa Valdez. Actually, pwedeng-pwede nga si Alyssa Valdez maging MVP at may laban talaga siya kay Brock Van Sickle. Si Valdez ay maraming mga bashers pero ngayon mukhang magsisiiyakan na naman ang mga bashers nga ni Alyssa Valdez dahil nga nasa rank number 10 na si Alyssa at magtutuloy-tuloy pa ang kanya ngang itataas sa ranking. Samantalang pagdating naman sa import, si Courtney Rose Xuan ay nasa rank number 1 kung saan meron na nga siya sa kasalukuyan 57 big points. Well, ang 57 points na yan ni Courtney Xuan ay sa kanyang attacking department lang yan. Meron pa siyang 9 blocks at meron pa siyang 1 ace. Ang total nito ay 67 big points. Siya ang nangunguna pagdating nga sa overall top scorer. Naungusan niya na ang ibang mga import at maging mga local players ay hindi nga makahabol sa kanya dahil siya nga ang nangunguna. So yan nga mga ka-sports natin dyan ang Creamline Cool Smashers team nga ang nangunguna pagdating sa top scorer. Ang scoring machine nila na si Courtney Xuan ay number 1, Alyssa Valdez number 10, Diana May Carlos or Tots Carlos number 15. At magtutuloy-tuloy pa ang kanilang itataas sa standing sa papalapit nilang mga games pa. Good luck sa CCS.